Nako ang China galit. Galit na galit sa US dahil sa parusang ibinigay. Kasi ang sabi ng China, masyado na kayong pakialamero, Amerika. Ayan ang sinabi ng China sa Amerika. So itong ating bibigyan ng reaction video, no? Suggestion, komentaryo, at kung ano man ang mga inyong sa loob, pwede rin naman kayo magbigay ng komentaryo diyan sa baba. Okay? So kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also please paki-subscribe kay kay Tagalog Amazing Story. So itong video na to sa kanya to, no. So bibigyan lang natin ng reaction video, komentaryo ba? Kasi ito yung mga napapanahon o maiinit na balita sa buong mundo. Ang China, alam niyo naman ang China nakakabuwisit di ba? So talagang ito nga nating tatalakayin sa ngayon. Okay? So umpisa na natin. Tila mas tumitindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamalalaking bansa sa Yun. mundo, ang Estados Unidos at China. Kamakailan lamang, pinatawan ng China ng dalawang mabibigat na sanctions mula sa Amerika. Ang tanong, bakit nga ba? Ano ang mga plano ng Amerika sa likod ng hakbang na ito? Yun. At sa gitna ng umiinit na Cold War sa Indo-Pacific, magiging agresibo na ba ang China para ipagtanggol ang kanilang interes? Nasa bingit na ba tayo ng panibagong tunggalian? Alamin ang buong detalye hanggang sa dulo. Para sa kaalaman ng lahat, ang sanksyon ay parusa o restriksyon na ibinibigay ng isang bansa o organisasyon upang pilitin ng isang gobyerno, kumpanya o individual na baguhin ang kanilang kilos o patakaran. Ang mga sanctions ay maaaring kabilang ang mga hakbang na ekonomikal tulad ng pag-freeze ng assets, pag-ban sa kalakalan o pagbabawal sa pagbibigay ng teknolohiya. Layunin ng mga ito na i-pressure ang isang target na tumalima sa mga batas o international standards nang hindi na kailangang gumamit ng puwersang militar. Yun. Ang mga sanctions ay madalas na ginagamit sa mga sitwasyong mayroong paglabag sa mga international norms Yun. upang ipakita ang pagtutol ng mga bansa sa hindi tamang gawain. Yun. Kamakailan lang, binigay ng US ang unang wave ng sanctions sa ilang Chinese companies. Ang dahilan? Sangkot umano ang mga kumpanyang ito sa paggawa ng mga armas, Yun. particular na ang mga drones na ginagamit sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Ayan pinatawan pala ng pinatawan ng Amerika, ng US ang China ng sanction. Kaya pala kaya pala galit na galit tong yung China sa US, no. Buti nga yun kasi napakagani nitong China na to, no. Napakakulit talaga. Dapat talaga patawan talaga ng sanction. Ang aksyon ng US ay isang malinaw na mensahe. Ipinapakita ang kanilang pagtutol sa partisipasyon ng China sa Yun. pagsuporta sa Russia, lalo na sa konteksto ng tumitinding digmaan sa Europe. Ang mga sanctions na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng US Yun. upang hadlangan ang pag-unlad ng militar ng China Yun. at pigilin ang anumang suporta nito sa Russia. Sa isang bahagi, ang mga sanctions ay nakatuon sa mga kumpanyang nagbibili ng mga komponent ng armas na nag-uudyok sa China na ituloy ang mga ganitong proyekto. Yun. Ayon sa mga analyst, ang layunin ng mga sanctions ay hindi lamang sugpuin ang pakikipag-ugnayan ng China sa Russia, kundi pati na rin ipakita sa ibang mga bansa ang posibleng mga kahihinatnan ng pakikipag-ugnayan sa Beijing. Ang mga sanctions ay maaaring magdulot ng matinding epekto sa ekonomiya ng mga target na kumpanya, na posibleng magresulta sa pagbabago ng kanilang mga operational strategies Yun. at pagkilos sa pandaigdigang merkado. Yun. Ngunit hindi lamang ito nakatuon sa Russia. Kasabay ng mga sanctions, tumitindi rin ang tinatawag na Indo-Pacific Cold War. Ang mga pangyayari sa Taiwan, South China Sea, at ang mga pagsasanay ng militar ng US, kasama ang mga kaalyado sa rehiyon, ay nagiging bahagi ng mas malawak na konteksto ng tensyon sa rehiyon.
Kung patuloy na gagawa ng mga hakbang ang China na tila banta sa mga kalapit na bansa, ano kaya ang magiging susunod na hakbang ng Amerika? Ang Indo-Pacific Cold War ay tumutukoy sa Tingnan nyo naman talagang naghahanda ang Amerika, ang US, no? Dahil nga itong China na to, itong pinaka agresibong kalaban ng US, itong China. Kasi itong China to, iba ang kanilang ugali, kanilang tradisyon. Yung manguha ng teritoryo ng kanila, ng hindi kanila, no? Kaya nga maraming galit na bansa dito sa China na to. So kaya ang US naghahanda na para tunawin yata tong China. lumalalang tensyon at kompetisyon sa pagitan ng Estados Unidos at China Yun. sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang Amerika ay ibinubuhos ngayon ng atensyon at resources sa pagbuo ng bagong defense initiative sa Yun. rehiyong ito na naglalayong mapigilan ang anumang banta mula sa China. Sa sitwasyong ito, nababahala ang US na baka maubos agad ang kanilang supply ng armas kung magtagal ang digmaan sa Ukraine. Ang pagkakaroon ng mas malapit na ugnayan sa mga kaalyadong bansa ay isang mahalagang hakbang upang makabawi sa banta na dulot ng lumalaking impluensya ng China. Yun. Hindi lamang ang US ang nag-aalala sa pag-usbong ng China bilang isang pandaigdigang kapangyarihan. Yun. Ang mga bansa sa rehiyon tulad ng Japan, Australia at India ay nagiging mas aktibo sa kanilang mga militar at estratehiya. Halimbawa, Tingnan nyo naman halos lahat ng bansa naghahanda, nagpapalakas ng mga armas laban sa China. Ito talaga, itong China talaga, ito ang pinakakalaban nila sa mundo, no? Talaga, itong China na to, napakakulit. Hindi natin alam kung talagang matatapang sila o nagtatapang-tapangan lang o nagbabanta lang. Kasi nga halos ganun din yun, hinahamon nila ang buong mundo Kaya ba nila ang buong mundo? Halos lahat ng bansa galit sa kanila, no? Kung magkagera siguro, sigurado tunaw tong itong mga Chino na to. ang Quad Alliance na binubuo ng US, Japan, Australia at India ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang kooperasyon upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ayon sa mga eksperto, ang pagsasanay ng mga militar sa rehiyon ay isang pangunahing bahagi ng diskarte ng Amerika at mga kaalyado upang ipakita ang kanilang determinasyon sa harap ng mga agresibong hakbang ng China. Ang mga military exercises ay nagiging pagkakataon hindi lamang upang ipakita ang lakas, kundi pati na rin upang maipamalas ang kooperasyon at pagkakaisa ng mga bansa laban sa mga potensyal na banta. Yun. Ngunit ano nga ba ang susunod na hakbang ng China? Matapos ang mga sanctions na ito, maaaring mas pagtuunan ng pansin ng China ang pagbuo ng kanilang sariling mga teknolohiya sa armas at pagdevelop ng mga bagong estratehiya upang almahan ang mga limitasyon na ibinigay ng Amerika. Yun. Ayon sa ilang analyst, ang China ay maaaring lumipat sa mas agresibong hakbang upang ipagtanggol ang kanilang mga interes sa rehiyon. Magiging agresibo na ba ang China sa Indo-Pacific? Ayon sa ilang eksperto, ang tensyon sa pagitan ng US at China ay maaaring humantong sa komplikadong pag-aayos ng ugnayan sa darating na dekada. Ang layunin ng US ay hindi direktang lumaban sa China, kundi gawing posible ang mapayapang coexistence sa gitna ng kanilang pagkakaiba. Sa kabila ng mga sanctions na ito, agad na tumugon ng China. Tinawag nilang hindi makatarungan ang mga hakbang ng US at pinagsabihan ng mga ito na huwag makialam sa kanilang mga internal na usapin. Ang mga opisyal ng China... Itong China na to, no? Porket napakalakas na bansa nila, kayang-kayanin nila yung mga katabi nilang bansa na maliliit. Katulad ng Pilipinas, Brunei, Indonesia, Malaysia. Kaya ang gusto nila, itong mga Chino na to, na huwag makialam ang US sa alitan ng mga
na katabing bansa ng China. Kasi nga, kayang-kayanin lang nila. Kaya nga, sa palagay ko, takot to eh. Takot tong mga Chino na to sa US, no? Kasi sinasabihan nila ang US na wag makialam o pakialamero. Kasi nga, alam niyo naman, no, ang magkakaalyado. Pag magkaalyado, alabala, Pilipinas, Amerika, Indonesia, Amerika, magkakaalyado yan eh. Hindi pwedeng hindi makialam ang US. Kasi nga, magkakaalyado nga noong unang panahon pa yan. Kaya nga, itong China na to, nababagang buntot yan, no? Once na nakikialam na yung US, ang Amerika, tungkol sa kanilang sigalot ng bawat bansa na kanyang inaaway itong China na to. China ay nagbigay ng pahayag na sila ay handang ipagtanggol ang kanilang soberanya at teritoryo. Ang pagbibigay diin sa kanilang kakayahan sa militar ay nagiging bahagi ng kanilang propaganda upang ipakita ang kanilang determinasyon sa harap ng mga banta. May mga ulat na nagsasabing ang China ay nag-i-invest sa modernisasyon ng Yun. kanilang militar. Sa mga nakaraang taon, Yan at kahit sa palagay ko kahit mag-invest sila na mag-invest itong mga Chino ng kanilang mga armas hindi pa rin uubra yan eh. Hindi pa rin uubra sa palagay ko, hindi ubra sa US yan. Mas advanced ang US, no? Pagdating sa alam niyo naman ang US, no? Super world power yan. Wala makakatalo yan. Pero itong mga Chino na to, no? Talagang sila naghahangad na matalo ang China. Ay na matalo ang US. Di pwede yun. nakakita tayo ng makabuluhang pagtaas sa budget ng depensa ng China na naglalayong palakasin ang kanilang mga kakayahan sa pag-atake at depensa. Ang mga modernong teknolohiya tulad ng mga anti-ship missiles at cyber warfare capabilities ay nagiging bahagi ng kanilang estratehiya upang labanan ang mga banta mula sa US at mga kaalyado nito. Sa mga ganitong pagkakataon, ang mga bansang kanluranin ay mas nagiging masigasig sa Yun. pagbuo ng mga alliance at partnerships upang protektahan ang kanilang mga interes at seguridad sa rehiyon. Sa pagtingin sa mga naganap na pangyayari, makikita na ang kasalukuyang tensyon sa pagitan ng US at China Iyon. ay hindi lamang isang simpleng issue. Ang mga sanctions, ang pagbuo ng mga bagong depensa at ang pagigting ng Indo-Pacific Cold War ay mga pahiwatig ng mas malalim na hidwaan. Mahalaga na ating subaybayan ang mga susunod na hakbang ng dalawang bansa. Iyon. Ang patuloy na kompetisyon sa teknolohiya, militar at diplomatikong estratehiya ay maaring humantong sa isang bagong anyo ng Cold War Iyon. kung saan ang bawat bansa ay maghahanap ng mga alyado at nagtatakip ng kanilang mga interes. Pero sa patuloy na Kaya tingnan naman ngayon sa kasalukuyan, ang China at US nagkakaroon na ng Cold War. Ang Cold War nito yung puro mga pagbabanta-banta lang, Cold War, ganyan. So hindi pa mainit pero once na nagkapikunan sigurado yan, lilipad ang mga missile. proxy wars, sanctions at pagpapakita ng puwersa. Hanggang saan kaya hahantong ang relasyon ng dalawang pinakamalalakas na bansa sa mundo? Isang bagay lang ang sigurado, ang kasalukuyang tensyon sa Indo-Pacific ay hindi basta mawawala. Kung nagustuhan mo ang video na ito at Yun. nais mong manatiling updated sa mga balita sa buong mundo, huwag kalimutang mag-subscribe Yes. at i-click ang notification bell. Magkomento sa ibaba kung ano ang palagay mo tungkol sa sitwasyon sa China at US. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Yan kita nyo naman na ang China talaga galit na galit sa US dahil sa pakikialam. Ibig sabihin talaga duwag tong mga China na to, itong Chino. Ayaw nilang pasensya na. Talagang masama ang panahon ngayon. Okay, no? So, kinan nyo naman ang China, no? Talagang napakaganid sa kapangyarihan.
Gusto nila maangasan ng military power ng Amerika. Pero sa palagay ko, hindi ubra talaga. Ito mga made in China na kanilang mga panggera, talaga made in China yan. Baka hindi nga lumilipad yan ng mga missile nila Okay, no? So, hanggang dito na lang tayo mga guys, no? Kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video, ito yung mga reaction video na mga balita na napapanahon na mainit na balita. Please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel para makagawa pa tayo ng maraming mga video like this. Okay? So, okay. Like and subscribe na lang muna.